Good day sa atin mga tropa. Itong unit na to mga tropa is Samsung brand. Nasabi dito hindi raw gumagana yung pan motor pero working outdoor. So check ka natin yan. Nakita natin hindi nga gumagana yung kanyang pan motor kaya tinanggal natin. So ito, tataktakin nyo lang siya. Silipin yung ganyan. Yan o, may kita nyo may mga langgam sa loob yan o. Napakaraming langgam. So yung sensor niya is natatakpan na kaya hindi gumagana yung kanyang pan motor. So ang gagawin nyo lang dyan mga tropa, linisan nyo. Tignan nyo kung may mga naputol or nasira na mga pyesa dyan sa may kanyang pinaka-sensor. So Samsung brand to mga tropa, no? Nag-stack up kasi yung pan motor niya. So napansin namin bago namin tanggalin to, may gumagapang ng mga langgam. So yun pala, pinasok yung pan motor. Kaya ayun, hindi na gumagana. So linisan lang natin yan ng bahagya para para bumalik sa dating kanyang speed. So wag tayo basa-basa magpalit ng pan motor mga tropa. Kung may napansin tayo na kakaiba. Ang yan, nag-i-stack up yan eh. Kadalasan yan, pan motor, bearing. Kung hindi bearing mga tropa, yan, check nyo kung sobrang dumi yung loob. Para natin, ma-check maigi. So, pag na-check yung ganyan, madumi lang pala. So, langisan nyo na lang din konti. Gamit tayo ng langis. Para medyo lumambot naman yung kanyang bearing. Nilinisin natin sa loob, para smooth na smooth. Ito mga tropa, yung ginagawa natin, repairable naman to. Pero may mga pan motor talaga na DC type na hindi na-repair. Yung mga ganitong magnetic type na. So may mga pan motor na na-repair, may pan motor din naman na hindi na na-repair. Kaya double check nyo na lang din kung kaya or hindi. I-advise nyo na lang si customer kung kailangan talagang palitan. Sabihin na lang para at least alam ni customer. So ito nga, nilinis natin loob. Natanggal natin mga dash dyan. At yung sensor pala nito, double check ko. Para at least sigurado na rin tayo na tuloy-tuloy yung gana nito pag binalik natin. So yung pagtanggal nito mga tropa, may kita nyo dyan kung ano talaga siya. Kung pwedeng tanggalin yung pinaka niya or hindi. Kasi sabi ko nga, may mga pan motor na hindi nababaklas, no? Ito kasi sa kanya, madali-dali lang. Yan, yung kadalasan na ganitong design, yung may kita yung dalawang plate, yung sa ibabaw, sa ilalim. Yan yung madaling baklasin na pan motor na mga magnetic type. So yung mga mahirap mga tropa, yung solid talaga. Solid yung puti hanggang likod. Tapos, yung pinakabakal niya is isang piraso sa kadalasan yan nasa likod eh. Pero iba talaga hindi pwedeng tanggalin kasi pag binaklas natin, sasama yung pinaka sasama yung pinaka body, yung kulay puti. Naranasan ko yun mga tropa dun sa lalo na sa mga Panasonic brand. Yan. Yung ibang pan motor Panasonic, yan, pag tinanggal or pinakpok natin yung pinaka niya para matanggal yung pinaka saka yung kanyang rotor. So sumasama yung kulay puti, nababasag. Kapag ganun mga tropa, i-advise nyo na napalitan ng buo para hindi na kayo mag-abono. Kasi mahirap mag-align pag nabasag yung pinaka pinaka body. So yun mga tropa, ito nire-repair lang natin yung sensor. May nakita kasi tayo ditong dapat hinangin. So maya ikakapit ko na yan mga tropa. Testing natin. So yun lang, huwag tayo basa-basa magpalitan pan motor. Kung kaya naman ma-repair, i-repair na lang natin. Yan. So ginawan lang natin paraan to para hindi na mapamahal si customer. Kasi may pressure rin ng mga ganitong pan motor. Lalo na pag inverter ang ating mga aircon. Yan. So ibabalik lang natin maayos, pati yung sensor kailangan. Kung paano pagtanggal, ganun din pagbalik. Kaya yung sensor niya. Yan. So, kailangan,
tama rin yung pagbalik natin, no? Yan. Kung paano paglagay nyo ng sensor, ay paano pagtanggal nyo kanina, ganun din pagbalik. Kasi pag nabaliktad nyo yan, mag-error tayo. Magkakaroon ng error yung unit kasi hindi pa rin gagana yan. So, pag nabaklas nyo na, kahit pa paano, lagyan nyo yung mga langis yan. Nakikita yung lock niya mga tropa. Oh. So, basic lang yan. Minekos-mekos na. Yan o, yan. Pinakpok. So, kailangan maganda rin yung pagkaano niya, pre-wheel. Yan lagi yung tatandaan. So, pag maganda yung pre-wheel, okay yan. Pero pag nahihigpitan na siya or may sabit, yan, medyo delikado yan. Mag-i-stack up pa rin yan. Kaya kailangan smooth lang siya. Yan. So, papakpukin yung ganyang bahagya para tanggalin. Yan. Hanapin lang natin yung pinaka-align yan. Yun. Yan. So, ayusin lang natin mga tropa, no? Ayan. Napansin ko nga rito yung bearing. Medyo may tama na. Kaya sa susunod, papapalitan na natin yan. Wala tayong dalang bearing mga tropa. So yun lang, pag-ayos lang na ito, yan yung wire. Balik lang natin maayos. Yan. So parang nabaliktad ko nga ata yung kapit ng ano dyan, ng sensor. Kalimutan ipagtanggal kanina. Yan. So yun, smooth na. So fixan natin to. Yan. So yun, wala na sumasabit. Ang ganda na ng ikot to. So yun lang mga tropa, pag nabaliktad nga yung sensor, yun, tingnan nyo, hindi pa natin nakakabit, error na, sumasabit eh. So, paibabaw pala yung sensor niya, hindi pa ilalim. Kailangan yung kulay brown na sa ibabaw, nasa ilalim yung green. So yun lang mga tropa, sana nakatulong, pan motor lang, Samsung. So, stock up, either na bearing or may mga dash or langgam sa loob. Hindi ko alam ba't pinapasok ng mga langgam yan. Ang lulupit talaga ng mga langgam eh. Legendary talaga yan. Pati nga mga PCB sinisira eh. Yun lang mga tropa. Sana nakatulong. Thank you and God bless.